Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon, Escudero ay pinapanagot na ni PBBM. Naglalabasan sa ngayon ang malalaking issue na kinasasangkutan ni SP Escudero. Pati si PBBM di umano ay naggalit sa kay Escudero nang malaman niya ang ginawa ni Escudero na budget insertion noong bicameral conference kung saan 142.7 billion pesos di umano ang ininsert ni Escudero sa national budget ng 2025. Ayon kay Escudero, ay pinag-iinitan di umano siya ng kabilang partido na pro-impeachment dahil sa nangyaring pag-archive ng fourth impeachment laban kay VP Sara Duterte. Aniya ay mayroong demolition job at planong tanggalin siya sa pwesto at sirain ang kanyang pangalan. Sa isang press conference, sinabi nitong may mga opisyal na gumagawa ng demolition job na ayon sa mga netizens ay mukhang ang ilang mga taga-kamara ang kanyang pinapatamaan. Hinamo naman siya ni Congressman Puno na pangalanan niya kung sino-sino ang kanyang tinutukoy. Hindi pa man natatapos ang issue sa Senado sa impeachment ay nadawit na naman si Escudero sa contractor ng flood control project ng Centerways Construction and Development Incorporated kung saan napag-alaman na ang may-ari ng Centerways na si Lawrence Lubiano ay isa sa mga campaign sponsor ni Escudero noong 2022 elections. Inamin naman ni Escudero na magkakilala sila ni Lawrence Lubiano subalit mariin itong itinanggi na isa siya sa mga tumulong sa Centerways na makuha ang flood control projects na ilalaan sa kanyang lugar sa Sorsogon. Mismo si PBBM ang naglantad ng 15 mga contractors na iniutos niyang paimbestigahan na nakakuha ng 20% sa mahigit 500 billion pesos na flood control projects ng DPWH. Isa pa sa mga malaking isyo na inilantad ni Congressman Puno ang di umano'y nag-cut ng budget ng PhilHealth at Department of Education at idinagdag sa budget ng DPWH ay di umano'y sina Escudero, sina Grace Poe at Zaldico. Kaliwat kanan ngayon ang nagsisipaglabasan ng mga isyu tungkol kay Escudero taliwas sa unang sinabi ni Senator Villanueva na walang mga senador na sangkot sa inilabas ni PBBM na mga contractors at opisyal na may kaugnayan sa anomalya ng flood control projects na sinisisi ngayon ng marami dahil sa palpak na solusyon sa matinding pagbaha. Okay, so mga kabunyog, mga kababayan, si Chis Escudero kumbaga tawag diyan, nagpapaawa. Yang ginagawa daw sa kanya ngayon, demolition job daw 'yan. Kabunyog, what's a flavor? Demolition job daw 'yan. Siya nga pala, batiin ko ang napaka-aktibong mag-asawang mga kabunyog natin. Si Kabunyog Raquel, Magtalas at si Kap Arturo ng Kalumpit. Wala sila ngayon dito sa Pilipinas, pero lagi silang nakasubaybay sa ating mga talakayan. Kahit madaling araw, sabi nila sa akin. Shout out sa inyo, Kabunyog Raquel at Kabunyog Arturo. So yan, mga kabunyog, nagpapaawa si Chis Escudero. Ang sabi niya, ang demolition job daw sa kanya, ang rason daw niyan, Kabunyog Pogi, para daw pagdating ng February, kasi di ba February 6 pwede na uling mag-file ng impeachment kay Sara. Ang sabi ng mga DDS, ang ginagawa kay Chis ay para sibakin ito at maglagay ng isang Senate President na kakampi na ng Malacanang at ni Martin Romualdez para ma-impeach na si Sara. Yan yung Sa totoo lang, kahit wala namang impeachment kay Sara, tama si Kabunyog Maria Javier, kahit naman walang impeachment kay Sara, dapat talaga siyang hindi siya karapat-dapat mag-leader ng Senado. Di ba, Kabunyog Vivian Basalo? Kung sisibakin ka man, Chis Escudero, sa pagka-Senate President, hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara, hindi yun. May karapatan ka sa stand mo. Ang bawat tao may stand. Ang ginawa mo lang kasi kabastusan. Hindi ka naman tinanggal, kung tatanggalin ka man sa pagka-Senate President, hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara. Hindi yun. Kung pwede lang, dapat man lang sana kasi naging fair ka, naging patas ka.
Dapat man lang sana naging Senate President ka, nakagalang-galang. Hindi naman kailangan na kumampi ka doon sa mga pro-impeachment. Hindi yun. Pero ang ginawa mo kasi, kabastusan eh. Kabastusan. Una, dinelay mo ang impeachment. Oh, ang tagal mo. Tapos i-dismiss nyo lang pala, i-archive nyo lang. Ikaw ang simuno nun. Yun yung hindi ka, kung sisibakin ka man sa pagka-Senate President, hindi dahil sa kampi ka kay Sara Duterte. Hindi yun. Kundi, ha? Hindi ka fair na Senate President. Nakakasuka ka. Yun, wala kang delikadesa. Tama si Elizar Enriquez. Kung ikaw ay pro-Sara, walang problema doon. Pero dapat ginawa mo man lang na maging patas. Hindi eh. Hindi, chis. Garapal ang naging pagka-Senate President mo. May mga pataas, pa-cute ka pa ng kilay mo. Wala yun. Ngayon, naglalabasan ang mga baho mo. Oh, yung insertions mo na 142.7 billion, hindi mo naman dininay eh. Ang sabi mo, ang liit naman nun, 2% lang yun. 2% lang yun. Tapos ngayon na naman, yung contractor doon na nagbigay sa iyo ng 30 million na campaign donations, nabanggit doon sa 15 na nangungunang contractors ng DPWH. Ang sabi mo na naman, 1% lang naman yung 5.16 billion, ba't pinag-iinitan nyo? Oh, kita mo yan? Oh, yan yung mga dahilan. Bakit kasi sibakin bilang Senate President? Hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara. Yan yung totoo. Huwag ka na magtatago ka na naman diyan. Gagamitin niyo na namang issue yung impeachment ni Sara. Sus. Ang ginagamit niya kasing issue yung impeachment ni Sara. Parang ginantihan siya. Hindi 'yun. Nakakaasar na ang pagmumukha mo, Chis. Tama si Jane de la Cruz. Oh. Tapos ngayon wala. Ang matindi pa ngayon mga kabunyog, mga kababayan sabi ni Congressman Ronnie Puno, tanungin natin, sino ang nag-cut, umalis ng budget ng PhilHealth? Sino ang nag-cut o nagbawas ng budget ng DepEd? Pinatungan ng sobra ang budget ng DPWH. May lumalabas na ngayon, ikaw pala, si Saldico at saka si Grace po, may nabasa akong post. Kinukumpirma ko pa yun. Kaya sabi nga ni Congressman Ronnie Puno, huwag ninyong pag-initan kami sa Kamara, sabi niya. Sabi ni Congressman Ronnie Puno, ang nagpiyas ng budget ng DepEd noong 2025, ang umalis ng budget, inalis yung budget ng PhilHealth para ilagay sa DPWH ay si Escudero, si Grace po at si Saldico. Yun pala yun. Garapal ka, Chis. Ang dami mo palang mga kaso ng ang dami mo palang mga nagmamalinis ka. Nagmamalinis ka, akala mo naman napaka-tuwid mo, napaka-righteous mo. Pareho kayo ni Cayetano eh. Pareho kayo nila Villanueva. Lahat kayo. Si Villanueva, si Cayetano, ikaw, Chis. Akala nyo sa inyo, mga ano kayo eh. Idadaan-daan ni Cayetano sa dasal. Idadaan-daan din ni Villanueva sa dasal. Ikaw naman idadaan-daan mo sa pakyut. Di ba? Ano yun? Ngayon, kung matatanggal ka sa pagka-Senate President dahil nakakahiya ka na sa Senado, yun. Hindi yan konektado dahil sa may isusulong na impeachment sa February. Yan yun. Kaya, yan mga kabunyog? Mas marumi ka pa daw sa Kanal Chi, sabi ni Jerry Silpudo eh. Alam nyo ngayon, kung ano-ano ng ang sinasabi niya, ang demolition job daw kasi na yan, may demolition job daw sa kanya dahil sa ginawa sa impeachment. Hindi yun. Ang mga issue sa iyo ay, una, yung sa impeachment, kung sisimaking ka man sa pagka-Senate President, hindi ka naman dahil sa stand mo kay Sara. Kumampi ka na kay Sara, walang problema yon. Pero sundin mo rin yung tama. Yung tama ay ang ginawa mo, dinelay mo ng dinelay. Dinelay mo ng 5 months tapos papatayin nyo yung impeachment. Nakakasuka ka, Chis. Bicolano ka pero ikinakahiya ka namin ng mga Bicolano. Tapos ngayon pala, ang dami mo palang proyekto.
Ang dami mo palang proyekto. Tapos sasabihin mo ngayon, 2% lang naman yan, 1% lang. Nakakaso. Tatanggalin ka ng mga kapwa mo senador kasi nadadamay na sila. Sirang-sira na ang integrity ng Senado dahil sa iyo. Yun. Huwag mong sasabihin na tatanggalin ka dahil may impeachment sa February. Sus. Lalagyan nyo na naman ng politika yan pagtanggal sa iyo. Kung matanggal ka man sa pagka-Senate President, hindi tungkol yan sa dahil may impeachment sa February. Hindi yun. Kundi dahil sa sirang-sira na ang Senado dahil sa iyo. Oh. Ang survey rating ngayon ng Senado, bagsak na bagsak. Oh. Kaya nga tama naman sila Tito Soto eh. Tama naman sila Ping Lacson. Ngayon nangyari na ang Senado mas mababa ang rating kaysa Kamara. Ang tagal na ang Kamara sinusuka ng tao. O shout out kay Alex Cabading. 'Di ba mga kabunyog? Pag sinabi mong Kamara, nandyan ang mga buwaya. yan ang impresyon ng tao. Pag sinabi mong Kamara, ay mga buwaya, mga kurap ang nandyan. Pag Senado, medyo matino-tino yan. Medyo matino-tino yan. Noong panahon yan ni Salonga. Ngayon, Chis, kayo na Senado ngayon, lalo na ikaw ang sumira ng todo. Dati nang sira ang Senado, lalong nasira dahil sa'yo. O sabi ni Fireflies, big yes! Di ba? Tapos ngayon, magkukubli ka, magtatago ka sa magtatago ka sa kunwari kung masiba ka man sa pagka-Senate President dahil may impeachment sa February. Huwag kang magtago doon. Huwag kang magtago doon. Ang hilig mong magtago eh. Ang hilig mong magkunwari. Di ba? Anong pagkukunwari ni Chis Escudero? Kunwari, hindi sila ang pumatay ng impeachment. Ang pumatay ng impeachment ay Korte Suprema. Kumbaga sumunod na lang sila sa desisyon ng Korte Suprema. Ay, sus, huwag nyo kaming paniwalain sa ganyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maniniwala ba kayo sa ganun? Na sila sa Senado, ayaw naman nilang patayin ng impeachment ni Sara. Kaya lang, yun na daw ang desisyon ng Korte Suprema, kaya susunod na lang sila. Parang ang linis ng Senado. Kung sila ang tatanungin, gusto daw nila impeachment eh. Kasi daw dapat malaman talaga ng tao ang totoo. Kaya lang daw may desisyon na ang Korte Suprema. Wow, nagtatago kayo sa desisyon ng Korte Suprema. Ang totoo, simula't simula pa, talagang gusto nyong patayin ng impeachment. Kaya lang dahil mga Punsyo Pilato kayo, naguhugas kayo ng kamay. Kunwari, hindi kayo ang pumatay ng impeachment, Korte Suprema. Ayan yun. Pero yung ginawa mo, Chis, na dinilay mo ng 5 buwan, parang ngayon, ang nakikita ng marami, sinadya mo yung pag-delay. Para pagdating ng panahon, pag pinatay ng Korte Suprema, sa kanyo na ngayon papatayin. Ang rason nyo ngayon ng pagpatay, dahil yung Korte Suprema nagdesisyon na, susunod na lang kayo. Yan yun. Huwag ka nang palusot ka pa. Tapos ngayon sasabihin mo, kaya may demolition job sa'yo dahil may impeachment sa February. Wala. Sirang-sira na ang Senado ngayon. Sirang-sira na dahil sa'yo. Naglalabasan na naman kayang mga kung laki pala ng mga proyekto mo. Tapos ngayon magpapalusot ka. Sasabihin mo, kaibigan ko lang naman yan si Lubiano. Nagbigay sa akin yan ng 30 million na campaign donations. Pero hindi ko yan kaano-ano. Hindi ako partner sa negosyo niyan. Wala akong pakialam sa mga kontrata niyang nakuha. Sa bidding ng kontrata niya, hindi ko alam yan. Kaibigan ko siya. Nagbigay siya ng donation sa akin, pero hindi ko siya kapartner sa negosyo. Wala akong pakialam sa bidding ng proyekto, wala akong pakialam sa mga proyekto niya at kontrata niya. Wow, wala daw siyang pakialam. Pero yung Sorsogon Province ng mga Escudero, doon tumbak ang flood control ni Lubiano. Doon pa sa distrito ng magulang at kapatid mo. Di ba? Para mo naman kaming Bicolano ako, Chis. Taga Camarines Sur ako. Alam natin ang distrito ninyo sa Sorsogon. First district kayo. Dati, ikaw ang congressman doon. Tapos yung mother mo, pumalit sa'yo. Pagkatapos ng mother mo, yung kapatid mo na. So ang kasalukuyan ngayon na congresswoman doon, yung kapatid mo, si Det Escudero. Ngayon, yung mga projects ni Lubiano, marami. Doon sa, dapat sa'yo, tanggalin na talaga sa pagka-Senate President, forthwith. Forthwith.
Immediately, ASAP. Grabing palusot nito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya kung masisibak man siya, dahil nakakahiya na siya. Nakakahiya na sa mga Bicolano. At ito pala, hindi pa natin to kumpirmado. Yung palang Lubiano na yon, yung Lubiano, saka yung anak ni Saldico, magkarelasyon daw eh. Ibig sabihin, ang ginawa nila, si Chis Escudero sa si Saldico, magkadikit. Ay magkakadikit pala to. Yung palang Centroways na yon, Centerways, Construction, saka yung Sunwest ni Saldico, ay mga magkakadikit pala. Grabe mga kabunyog. Oh, grabe. Kaya ang nagdesisyon pala nung budget ng 2025 na mga insertions, si Saldico, si Chis Escudero, si Grace po. Kaya pala galit na galit daw si PBBM. Kaya galit na galit si PBBM doon. Naisahan sila ni Chis sa ni Saldico. Naisahan sila. Magulang. Kaya 'di ba, ang hamon ni Congressman Puno ganito. Imbestigahan nyo. Alamin nyo sino ang nagtanggal ng budget ng PhilHealth, sino ang nagpaltas ng budget ng DepEd. Hindi kami sa Kamara. Pag alis dan sa Kamara, nandyan pa yan. Pagdating sa Senado, doon na wala eh. Yung pala. Kaya lang, ang alam natin kasi, pag sinabi mong mga insertions, Romualdez yan. Romualdez, Kamara yon. Hindi pala. Nandun pala sa Senado, may nabasa akong post ni Cesario Pascual. Ang sabi ni Cesario Pascual, si Saldico, si Chis Escudero, saka si Grace po daw, kung nagmaniubra sa 2025 budget. O yun, kaya naglalabasan ngayon. Naglalabasan ngayon. Wala. Kaya kung matatanggal ka sa pagka-Senate President, hindi dahil kay Sara Duterte na issue. Iba yun. Iba yun. Mga kabunyog. Ngayon, may sinabi pa si si Attorney Romulo Macalintal. Tumanggap ka ng campaign donation sa isang kontraktor. Napakalaking kontraktor. Top 15 sa mga flood control projects ng DPWH. Tumanggap ka. Bawal yun sa election laws natin. Election offense yun eh. Kaya dapat kasuhan ka na ng COMELEC eh. Pwede kang makulong ng 6 years. Pwede ka pang perpetual disqualification from holding public office. Hindi na siya pwedeng tumakbo. Sana isulong yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ito kasing si Chis Escudero, nagagawa nila yan, kala nila, normal na yan sa Pilipinas. Kaya para sa kanya, kay Chis Escudero, kung 142.7 billion, barya lang yan, 2% lang yan. Bakit nyo pinag-iinitan? Ang 5.16 billion nung Lawrence Lubiano na construction ay 1% lang yan. Bakit nyo naman pinag-iinitan yan? Yung 99% ang pag-iinitan niya. Mga kabunyog, ganyan kakatindi Chis Escudero. Kaya pala para sa'yo, yung ginawa ni Sara Duterte, wala na yun, hindi na dapat pag-usapan yun. Kaya para sa inyo ang sabi ninyo ni Cayetano, kung gusto nyo na matalo si Sara Duterte, labanan nyo sa 2028. Huwag nyong tanggalin ngayon. Kasi para pala sa inyo, normal na ang ganyan. Napakaliit na pala. Pero hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Pera namin yan na mamamayang Pilipino. Yan yun. Kaya sa inyo, anong statement ni Cayetano? Ay kung gusto nyo, kung ayaw nyo kay Sara Duterte, talunin nyo sa eleksyon sa 2028. Ay ganun pala yun. So ibig sabihin, yung mga pagnanakaw ni Sara, na may mga ebidensya ngayon, hayaan na yan. Talunin na lang sa eleksyon sa 2028. Ganun yun. Kasi para sa inyo, normal na yan, ganyan. Wala namang, normal na yan. Para kay Chis Escudero, ang 142.7 million, 2% lang daw yan eh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kung totoo yung sinasabi, sabi ni Magalong, galit na galit daw si PBBM. Naisahan nga naman siya nila Chis Escudero, nila Saldico, nila Grace po. Bakit?
Ang daming insertions, siningit ni Escudero. Ay si Escudero sa kasi si Saldico, magkadikit. Magkadikit pala. Oh, sa katunayan, yung Lubiano, yung nagbigay ng 30 million kay Cheese na campaign donations. Ah, actually, sa tingin ko, hindi lang 30 million ang binigay noon. Yun ang nakadeclare. Yun ang nakadeclare. Pero hindi lang yung 20 million. Maniwala kayong 20 million. Ah, yun palang Lubiano na yun, yung Lubiano na yun, ano pala yun? DPWH din ang pamilya. Nasa DPWH, District Engineer. Ang tindi. Oh, kaya ngayon, yan Cheese. Birds of the same feather kayo nila Sara. Pati si Cayetano. Si Cayetano, nung palaro, palaro yon. 'Di ba ang tawag sa kanya kaldero? Kasi kahit yung Coldron, yung kaldero, ang halaga ay 50 million yata yon. O sa kanila ang liit na niyan, mga kabunyog. Sa kanila ang liit na ng ganyang mga halaga. Grabe na. Ano nang plano nila sa atin? Talagang sa kanila ang mga bilyon-bilyon maliit na yan, barya na. Grabe. Grabe. Pero may isa pa akong topic. O yung mga dito, yung mga supporters ng Marcos, huwag kayong magagalit sa akin. Mamaya itatopic ko to. Grabe, 10.7 billion ang budget ni PBBM sa 2026, confidential at intelligence funds. Grabe yan mga kabunyog. Galing sa 4.5 billion sa 2026, ang budget na ni PBBM ay 10.77 billion. Hindi tayo papayag dyan. Hindi tayo papayag dyan. Mga kabunyog. Ewan ko, kung may mga supporters man dito, loyalista ng Marcos, huwag kayong maghinakit sa akin. Malinaw naman ang stand ko. Pag tama naman ang mga stand ginagawa ni PBBM, susuportahan ko. Pero yung 10.77 billion na confidential at intelligence funds, ay hindi na. Grabe na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe na ito. Si PBBM, ang pinupose na budget dito sa 2026, yung proposed budget ng confidential at intelligence funds ni PBBM from 4.5 billion nitong 2025 sa 2026 ay 10.77 billion, mga kabunyog. Bakit ganun? Bakit ganun? Tama ka kabunyog, Maricoy. 19 trillion na ang utang ng Pilipinas. Ang grabe na mga kabunyog, mga kababayan. Grabe na ito, grabe na. Umaabot na tayo sa punto. Yan na yung sinasabi natin. Sana si PBBM, total linalabanan niya na yung korupsyon. Ipakita niya rin yung sarili niya. Laban siya sa korupsyon. Ini-expose niya yung korupsyon sa flood control. Siya rin yung kanyang confidential at intelligence funds. Wag, imagine niyo from 4.5 ginawa niyang 10.77 billion. Yung mga supporters dito ng DDS, ngayon niyo sabihin sa akin na ako ay bayad ng Marcos at ni Romualdez. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Dito sa 10.77 billion na budget na ni PBBM, grabe yan. Hindi po, may Ramidiana. Hindi po. Ang 10.77 billion, Office of the President lang yun na confidential funds. Ayan. So mga kabunyog, umaalma si Cheese Escudero, umaalma, dinidemolish daw siya. May demolition job daw sa kanya. Ang ibig sabihin ng demolition job, malisyoso yung mga paninira sa kanya ngayon. Mayroon daw coordinated at synchronized na effort na siya'y sirain, i-demolish, durugin. Ngayon, ang sabi niya, ang may pakana ng pag-demolish sa kanya ay ang kamera. Hindi niya naman pinangalanan kung sino. Shirley Tang, hi, kumusta po kayo? Hindi niya naman pinangalanan kung sino. Kaya nga hinamon siya ni Congressman Puno. Sabi sa kanya, pangalanan mo. Pangalanan mo, Senador Cheese Escudero. Sino ang sinasabi mong pasimuno ng demolition laban sa'yo? Hi, Pio Balba, shout out. Gisalili, good PM din.
ang sinasabi ni Cheese, sinisira daw siya dahil dun sa nangyari sa impeachment ni Sara. Yung mga pro-impeachment daw, pilit siyang sinisira. Kaya dinidemolish daw siya. Oh. Kaya ang tanong, dinidemolish na nga ba ni na Marcos at Romualdez si Cheese? Kasi ang inaakusa niya, sila Romualdez ang hindi niya pinangalanan pero kamara. O sino ba yung kamara? Ha? Sino ba yung kamara? Di si Martin Romualdez. Maraming beses niya na rin tinira yan si Romualdez eh. Pero sa pagkakataong ito, ang nagpasimula ng paglabas, ang naglabas ng pangalan ng mga contractors na pinapaboran ng DPWH, hindi naman si Romualdez, si PBBM, di ba? Kabunyog joking, shout out sa inyo dyan sa Cabanatuan City. Hindi naman si Romualdez ang naglabas, hindi naman kamara. Si Marcos mismo, si PBBM mismo ang naglabas, nag-press con pa nga eh. Di ba? Kabunyog Maria Javier. O ano ngayon? Ba't hindi niya pangalanan si Marcos? Di ba? Hainal Paymalan? O. Ang naglabas ng pangalan ng 15 na mga kumpanya o korporasyon na kumukontrol ng mga flood control projects ng DPWH, ang naglabas nun si PBBM, hindi si Romualdez. Ngayon, galit siya kay, sa kamera na naman. Ba't hindi niya atakihin yung si PBBM mismo? Ang problema kasi sa kanya, kay Chis Escudero, mayabang siya, arrogante. Akala mo naman wala siyang baho. Ngayon, pag nauungkatan yung kanyang mga baho, nagagalit siya, napipikon siya. Tapos, ikukonekta niya na naman doon sa impeachment. Ganyan ang style nito ni Chis Escudero. Unang-una, yung 142.7 billion pesos na insertion, siningit niya. Hindi niya naman dinina yun. Ang sabi niya lang, maliit naman yung 142.7 billion. Mas malaki pa yung sa kanila kaysa sa akin. Maliit daw yung 142.7 billion. Tapos ngayon na naman, may linabas si PBBM, 15 na mga contractors, yun ang nakakuha ng 100 billion pesos na pondo ng DPWH sa flood control. Tapos ngayon, galit siya. Kasi yung isa doon na contractor, yung construction company na nakabase sa Sorsogon, yun ang kanyang donor sa kanya. Yun yung nagbigay ng pinakamalaking cash contribution sa kanya sa eleksyon noong 2022. Ngayon, ang karamihan ng projects ng nasabing construction company doon sa kanya sa Sorsogon. Kaya nai-issue sa ngayon, nakukonek siya doon, tapos galit siya. Bakit daw siya na naman? Bakit siya na naman? Hindi yan, Cheese. Kung wala kang baho, hindi ka naman sana mababanggit diyan. Alam nga namang may nalaman ang publiko na ikaw nga pala yung binigyan ng kahit naman sa totoo lang, ay 'di ba isa rin doon sa nababanggit si Saldico. Kasi yung Sunwest Construction at saka yung sa kapatid niya, yung Hightone. 'Di ba sa kila Saldico 'yon? Kanino bang tao si Saldico? Kay Martin Romualdez 'yun eh. Kay Martin Romualdez 'yun. Ibig sabihin lahat naman hinahagip nito. Kahit si Saldico na identified kay Martin Romualdez, nababanggit dito. Tapos ikaw dahil nababanggit ka, sasabihin mo dinidemolish ka, parang inaapi ka dahil sa yung stand tungkol sa impeachment ni Sara. Wag mo nga kami, Cheese. Wag mo nga kami. Masyado kang pakyut, ang dami mo palang baho. Isa pa dito na lalabas, bukas ko to i-discuss. Yung palang mga flood control project sa Davao del Sur, kay